Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Ayudang 12,000 pesos kada minimum wage earner families inihain na. Fuel subsidy para sa transport sector, dagdag 2 piso kada litro. Pag-alis sa system loss charges, tinalakay sa Kamara. Paggamit sa kawayan bilang climate resilient material, isinusulong. Big Brother system ipapatupad ng DepEd bilang tugon laban sa karahasan sa paaralan. Professionalization ng microbiology layong simulan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, naghain ang ilang kongresista ng panukalang batas na magbibigay ng hanggang 12,000 pesos na taunang ayuda sa mga kwalipikadong pamilyang minimum wage earners habang itutuon ang subsidy sa mga lokal na micro, small and medium enterprises o MSMEs. Sa ilalim ng House Bill No. 10648 o Pambansang Agapay sa Pamilya at Maliliit na Negosyo o PAMANA Act, makakatanggap ang kwalipikadong pamilya ng 1,000 peso kada buwan sa pamamagitan ng digital wallet na nakalink sa Philippine Identification System o PhilSys. Sakop nito ang mga pamilyang pinamumunuan ng minimum wage earner, rehistrado sa PhilSys at hindi kasalukuyang benepisyaryo ng 4-piece o katumbas nitong Conditional Cash Transfer Program. Habang maaari ring mag-apply ang self-employed at informal sector workers na kumikita ng hanggang regional minimum wage. Maaari lamang gamitin ang subsidy sa accredited local MSMEs gaya ng sari-sari stores, public market stalls, karinderya, maliit na groceries at pharmacies na may limitasyong 200 pesos kada araw at hindi ito maaaring i-withdraw bilang cash, ilipat sa ibang account o gamitin sa online gambling, alak at sigarilyo. Layunin ng panukala na matulungan ang mga working families na nahaharap sa mataas na gastusin habang nakapagbibigay din ng dagdag na demand sa lokal na negosyo. At tinatayang mga ngailangan nito ng humigit kumulang na 64 hanggang 68 billion pesos kada taon. Samantala, sumuporta ng gobyerno para sa transport sector na mas pinataas sa pamamagitan ng dagdag subsidiya sa 2 piso kada litro mula sa 10 piso ay naging 12 na ngayon. Ito ay ayon sa gobyerno ay makakatulong para magbigay ng ginhawa sa mga tsuper. Ayon pa kay Yusek Claire Castro, kasama rin sa tinugunan ng pamahalaan ay mga dagdag na lugar kung saan madadagdagan ang mga gasoline station na maaring magbigay ng fuel subsidy. Ito ay matapos sabihin ng grupong Manibela na marami ang hindi nakakakuha ng diskwento dahil kulang ang mga gasolinahan na nagbibigay nito. Lahat po yan ay tinutugunan po ng ating pamahalaan at sa lahat po ng kanilang mga concerns ay makakaabot po ito para po matugunan na mas mabilis kung ano yung mga lugar na dapat pa na magkaroon ng mga gasoline stations na may magbibigay ng fuel subsidy ay dapat po na matugunan kaagad. At sa ganito po na 2 piso ang increase from 10 pesos to 12 pesos, ito po ay makakapagbigay na rin po ng ginhawa sa ating mga kababayan sa transport sector dahil itinaas nga natin sa 12 pesos kada litro. So 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno. Sinimula na ng House Energy Committee ang pagtalakay sa panukalang pag-alis ng system loss charges sa singilin sa kuryente. Tunghayan ng buong detalye sa ulat na ito.
Sinimula ng House Committee on Energy ang pagtalakay sa mga issue at alalahanin kaugnay ng panukalang pag-alis ng system loss charges sa electricity bills na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kamakailang State of the Nation Address o SONA. Dito ay pinaliwanag ni Committee Chairman at Palawan Representative Jose Alvarez ang pagkakaiba ng Technical System Loss o TL at Non-Technical System Loss o NTL at sinabing maaaring agad alisin ang singil para sa NTL habang dapat pag-aralan kung paano mapapababa ang TL. Kung saan ang NTL ay tumutukoy sa electricity theft at pilferage na nagdudulot ng operational at administrative loss, habang ang TL ay electricity transmission na nalulugi o nawawala habang dumadaan sa network. Samantala, inihayag naman ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na hindi maaaring agad natanggalin ang lahat ng system loss at kailangan pa ng karagdagang pag-aaral. Habang iginiit naman ni BH Party List Representative Robert Nazal na hindi dapat pagbayari ng honest consumers para sa NTL inefficiencies, defective systems at failure ng utilities na mapabuti ang kanilang sistema. Hiniling naman ni Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. ang assurance na ang pondong nakolekta mula sa system loss charges ay ginagamit sa nilalayo nito at hindi para sa hindi makatarungang pag-angat ng electric operatives. Iginiit naman ni APEC Party List Representative Sergio Dagook ang anilay anomalya sa pagitan ng layunin ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA na may kaugnay sa pagpapalawak ng mga linya ng electric operatives sa mga malalayong lugar. Samantala, ipagpapatuloy ng House Committee on Energy sa mga susunod na pagpupulong ang pagtalakay sa mga tiyak na hakbang para mapababa ang system loss. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para sa ating ulat panahon, bandang 2:00 ng madaling araw ng Huwebes nang maglandfall ang bagyong Maymay sa kalupaan ng Masignal, Ilocos Sur. Kumilos ito patungong east-southward at huling namataan sa Gamo Isabela na may lakas na hangin na umaabot ng 45 km per hour at pagbugso ng 75 km per hour. Inaasahan itong humina habang binabaybay ang kalupaan at tinatayang maging isang low pressure area na lamang Biyernes ng umaga. Sa kasalukuyan, makakaranas ng malakas na pagbugso ng hangin ang Northern at Central Luzon kung saan nakataas pa rin ang wind signal number 1. Sinasabayan din ng southwest monsoon o habagat ang bagyo na magdudulot ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon na may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Makakaranas din ng pagbugso ng hangin sa halos buong bansa hanggang Sabado dulot ng parehong bagyo at habagat. Nakataas din ang gale warning sa kanlurang baybayin ng Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, sa La Union at sa Pangasinan, kung saan pinagbabawal munang pumalaot dahil posibleng umabot hanggang 5 metro ang taas ng alon. Susunod sa News Force. Pilipinas at Japan nagkaisa sa pagsulong ng business-friendly environment sa bansa. Professionalization ng microbiology, layong simulan. Halos 700 million peso na mga hinihinalang peking sapatos nasamsam sa Cavite. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.